problema, wala sa kanila ang presensya ng Panginoon. Nandito siya sa atin. Anong pangamba natin? Mas malaki ka sa problema ko ngayon. At alam nyo yung kagalakan at kapayapaan, yan ay parang trangkaso. Ba't parang trangkaso, Pastor? Nakakahawa. Kahit kunti lang yung ating handa sa Pasko, masaya tayo, sama-sama yung buong pamilya, meron tayong kapayapaan. Ngayong umaga, pag-aaralan natin, yung Christmas ay merong kapayapaan na dulot. May dalang kapayapaan. Is there really joy in Christmas season? Meron ba talaga? Yes. There is joy in Christmas because it brings hope, peace, and love. Ang dala ng Pasko ay pag-asa, kapayapaan, at pag-ibig. Christmas peace is not just the absence of conflict or chaos. It's a profound, divine harmony that transforms lives. Tinagalog ko ito. Sabi rito, ang kapayapaan ng Pasko ay hindi lamang ang kawalan ng hidwaan o kaguluhan. Ibig sabihin, hindi ka lang mapayapa dahil walang kaguluhan. Walang problema sa buhay. Kundi isang malalim at banal na pagkakaisa na nagbabago ng buhay. No? So, akala natin pag ikaw meron lahat na kailangan mo sa buhay, meron kang kapayapaan. Yun yung ating standard of having peace sa buhay natin. But even in the midst of chaos, even in the midst of problems and trials, dapat meron kang kapayapaan. Dahil ang dulot at dala ng Pasko ay pag-ibig, pag-asa at kapayapaan. Sabi sa Luke chapter 2 verse 1 to 7, ito ay kwento sa patungkol ng pagsilang ni Jesus. As we celebrate Christmas, dapat alam natin bakit may Christmas. Sabi sa Luke chapter 2 verse 1 to 7, nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng sensus sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. No? Nagkaroon ng sensus, parang sa atin ngayon yung Comelec, kailangan mo magpa-register. Ang unang sensus nito ay ginawa noong si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan. Di ba? Mga kailangan mo pumunta sa probinsya mo, uuwi ka, doon ka na parehistro. So, ganun yung senaryo ng time nung bago ipanganak ang Panginoon. Verse 4, sabi nga, mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David. Sapagkat siya ay mula sa angkan ni David, kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay nagdadalang tao. Imaginin mo ba, uwi ka ng probinsya, pupunta ka mabiyay. Mabuti ngayon, may mga aeroplano, may bus, no? Maraming transportation. Dati noon, yung sila, sasakay ka lang sa camel or kabayo or ano, lalakad. So, imagine natin yung scenario habang binabasa natin yung kwento. Kasama ni Jesus si Mary, at dito si Mary, buntis na, mga anak na. No? Umuwi sila doon para magparehistro. Habang sila ay nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampin at ang sanggol at inihiga sa isang sapsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Imagine mo yung senaryo. Kung ikaw si Joseph, actually hindi naman sila kasal pa eh. They're engaged. Pero ito nga, buntis si Maria. Nagbiyahe sila pagdating sa lugar dahil maraming umuwi, so wala silang matuluyan doon. Dito ngayon marami. Kung ayaw mo lang mamahalin mga hotel, merong mga apartment. No? Gusto mo lang magpahinga, matulog. So, meron pa yung ano yun,
ano yung tinatawag nila? Hindi ko alam eh. Airbnb. Si Amiel, kabisado niya yung Amiel yan. Parati siya nag-i-staycation. So, marami kang choice ngayon. But during their time, na Mary and Joseph, ano nangyari? Wala silang matutuluyan. At ang senaryo na yan, no? Manganganak si Mary. While Mary and Joseph were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to Jesus. So, sabi doon sa verse na binasa natin, binalot siya ng lampin at ihiniga sa sabsaban. Yeah? Imagine mo kung ikaw yung tatay, ikaw si Joseph, wala kang matutuluyan. Siguro, sakit na yung tiyan ni Mary. Ako siguro magpapanik ako nun kung si Donna, ganun ang senaryo namin. Di ba? Ang hirap. Papaano nagkaroon ng kapayapaan yung time na yan? Sabi na, she wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. It was really a chaotic scenario. The place was full of people. So yung lugar na yun, ang daming tao, nagkakagulo, walang matuluyan. At ito si Mary, nanganak ng isang sanggol na lalaki. So wala na silang choice. Naghanap na manger or sabsaban at doon inihiga ang kanilang anak na lalaki. But in the midst of that scenario, ano nangyari? Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God, saying, "Glory to God in the highest. Heaven and on earth, peace to those on whom His favor rests." Wow! Glory to God in the highest. Sa kabila ng nagpapanik siguro si Mary at si Joseph, biglang dumating yung mga angels. Sabi, "Glory to God in the highest, heaven and earth, peace to those on whom His favor rests." But the question is, how can we find joy and peace amidst the chaos of the holiday season? Sa ating senaryo ngayon, paano natin makikita, matatagpuan ang kagalakan sa buhay natin sa gitna ng mga pagsubok? Maaari, a-attend ka ng Christmas party, hindi ka maka-attend dahil wala kang pang-exchange gift. Di ba, napakasimpleng bagay lang yun, pero para sa iyo, ang hirap. How can you have peace, joy, and peace sa gitna ng ating nararanasan ngayon? Hindi ko alam kung ano yung mga problema na nararanasan mo ngayon. At naririnig mo yung sermon ni Pastor, magkaroon ka ng kagalakan, magkaroon ka ng kapayapaan. Pastor naman, hindi mo kasi naintindihan yung sitwasyon ko, wala nga akong pambayad sa meron ko. Paano magkaroon ng kapayapaan? So how can we find the true joy and peace amidst the chaos of the holiday season? Ngayon, ang problema natin, karamihan ngayon, nakakatamad magbiyahe. Sobrang traffic. Sasabihin natin, naghihirap ang Pilipinas. Naku, punong-puno yung Quirino. Kahit saan ka pumunta ngayon, puno, traffic, daming sasakyan. Pumunta ka sa mall, ang daming tao. No? So very chaotic yung sitwasyon natin. And then, kailangan natin may kagalakan at mayroong kapayapaan. Paano natin ito matatagpuan? Matatagpuan natin, maunawaan natin, finding joy and peace in the midst of chaos. Ito yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Paano natin matatagpuan ang kagalakan at kapayapaan sa gitna ng ating nararanasan? Ano man ang iyong nararanasan ngayon, ano man ang sitwasyon mo ngayon sa buhay, how can you find joy and peace in that midst of, or in that situation?
And I hope and pray na ang sermon na ito ay magiging pagpapala sa bawat isa sa atin. Kahit merong pagsubok, merong mga problema sa buhay, at the end of this sermon, mapil mo yung relief, makaramdam ka, makaranas ka ng kapayapaan at kagalakan sa puso mo. And that's why prayer this morning para sa bawat isa. So finding joy and peace amid the chaos. Number one, dapat malaman mo the source of Christmas peace. Ano ba yun? Saan ba nanggagaling yung kapayapaan na sinasabi ni Pastor? Ang dami ko nga problema ngayong Pastor eh. But how can I find joy and peace sa gitna ng problema ko? Number one, dapat paunawaan mo saan ba nanggaling. Ano ba yung source? The source of Christmas peace, joy and peace. Number one, makita natin yan, yung presence ni Lord. Kung wala si Lord sa iyo, walang presensya ni Lord sa buhay mo, walang tunay na kagalakan at kapayapaan. Isang patunay dyan. Ngayon, lahat tayo, naririnig natin yung corruption sa gobyerno. Mali-maliit ang pera, ang gagarang sasakyan. Sa tingin nyo, ngayon nakakatulog yung mga yan? Meron sila. Lahat na kailangan nila, meron sila. Tayo wala. Pero masarap ang tulog natin kaysa sa kanila. So, anong problema? Ang problema, wala sa kanila ang presensya ng Panginoon. Kailangan, kung gusto mo na sa oras ng kagipitan ng pagsubok sa buhay, sa oras ng kapaskuhan, maramdaman mo ang kagalakan at kapayapaan. Number one, dapat alam mo ang source ng kagalakan at kapayapaan na meron ka. Maunawaan mo, ang presensya ng Diyos nandyan sa iyo. Bakit nandyan sa atin? Anong sinasabi ng Isaiah chapter 9, verse 6 hanggang 7? For unto us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor. Wow! Alam nyo magkano si Pastor Archie, di ba nagturo siya dito ng seminar? Mahal, magpa-counsel. Pero ito merong counselor. Ano ba? He's a mighty God. Makapangyarihang Diyos. Everlasting Father. May tatay ka. At higit sa lahat, merong Prince of Peace. Ano sinasabi ni Prophet Isaiah rito? Yung child is born, pinanganak. To us, a son is given. Binigay sa atin. Verse 7, of the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will be accomplished this. Binigay sa atin sa panahon ng Kapaskuhan ang Panginoong Hesus na siya ay tinawag na Wonderful Counselor. Lord, dami kong problema, confused ako. Bigyan mo ako ng wisdom. Bigyan mo ako ng karunungan. And you are my mighty God. Mas malaki ka sa problema ko ngayon. Wala akong dapat ipangamba. And you are my everlasting Father. Anytime, because of your relationship, hindi mo kailangan makipag-appointment para pumunta sa Kanya, lumapit sa Kanya. Yung mga anak ko, anytime, kahit tulog ako, gisingin nila ako, kung may kailangan sila, nandyan ako para sa kanila. Because of our relationship. But if God is your everlasting Father, the same way, anytime. Hindi mo kailangan ng load para makalapit sa Panginoon, para tumawag sa Kanya. Wow! If God's presence is in your life,
Anong pangako ng Lord? You will have peace. Peace flows from Jesus. Jesus Himself is the very example of God's peace. Not just a teacher of it. Hindi lang siya nagturo ng kapayapaan, but true peace begins when we invite the Prince of Peace into our heart. Kung totoo na tinanggap natin ang Panginoon na ipinanganak doon sa sabsaban na siya yung Prince of Peace, nandito siya sa atin, anong pangamba natin? Bakit meron tayong kabalisahan? Dapat maranasan natin, lalo na ngayong Kapaskuhan, ang tunay na kagalakan at kapayapaan, not because marami tayong pera, marami tayong regalong natanggap. But even in the midst of trials, even in the midst of our needs, yung ating mga pangangailangan, dapat meron tayong kapayapaan dahil yung tunay na kapayapaan, the Prince of Peace is in our heart. True peace can also be experienced even in the midst of chaos when Christ, the Prince of Peace, is the center of your life. Because true peace is not the absence of conflict and chaos, but it's a profound divine harmony that transforms our lives. So, dapat alam natin, saan ba nanggagaling yung ating kapayapaan? Dapat hindi lang sa mga material na bagay, dahil yan ay nawawala. Kumukupas yan. Eh pag nawala yan or kumupas yan, nanakaw sa iyo cellphone mo, kung doon nakabasing kagalakan mo at kapayapaan sa buhay mo, mawawala rin yun. Pero kung alam mo yung source of your peace, Christmas peace, na nandyan sa iyo, kahit anong sitwasyon, meron tayong kapayapaan. Number 2, finding joy and peace amidst chaos is the nature of Christmas peace. Colossians chapter 1 verse 20, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Kaya ang tunay na anak ng Diyos, kahit may problema, naka-smile. No? Because by making peace through His blood shed on the cross. Ginawa na ng Panginoon eh. Dapat alam natin that there is, when Christ is the center of your heart, there is harmony with God. Christmas peace first resolve the broken relationship. Dahil sa Pasko, pinanganak ang ating tagapagligtas, yung ating broken relationship with the Father, with God, ano nagkaroon? Na-resolve. Nagkaroon tayo ng pag-asa. Diba? Between God and humanity. Kaya tayo may Pasko. We have the Christmas season and He is the reason for the season. When we are reconciled to God, we experience deep, lasting joy and peace that no circumstances or situation can take away. Kung meron talaga tayong tunay na relasyon, nakipag-reconcile sa Panginoon, mararanasan natin yung malalim, lasting joy. Hindi nakabase sa mga material na bagay ang kagalakan natin. Ang kapayapaan natin. Hindi nakabase sa sitwasyon natin kung anong meron ka mang sitwasyon ngayon sa buhay. Hindi nakabase doon yung kagalakan at kapayapaan. Kasi kahit nga tambakan ka, kahit nakahiga ka sa pera, kung wala si Kristo na siya yung tunay na Prince of Peace sa buhay mo, wala kang pinagkaiba doon sa mga kontraktor at politiko ngayon, natatakot na sila. Nagtatago na sila. Di ba? Mang pera yun. Wala silang kapayapaan, hindi na sila makatulog ngayon. Pero tayo, merong Kristo sa buhay natin. We have harmony with God. Kahit kunti lang yung ating handa sa Pasko, masaya tayo, sama-sama yung buong pamilya. Meron tayo kapayapaan. Because there is harmony with God. Dahil yung Christmas peace
First, nire-resolve ito yung broken relationship natin sa ating Panginoon. We must be in tune with God to experience a lasting peace even in the midst of a chaotic situation. Number 3, finding joy, peace amidst chaos is the outworking. Ano ibig sabihin ng outworking? Tinignan ko sa Tagalog ito, pagsasakatuparan. The outworking of Christmas peace. Anong pagsasakatuparan nito? Na meron tayong kapayapaan, we have harmony with others. Di ba? Kagabi, ang saya namin. Ang saya hindi lang dahil maraming pagkain, hindi lang maraming mga regalo, pero dahil maganda ang relationship ng bawat isa. Meron na kaming 4 na batch na tupad doon sa area namin. No? From batch 1, 2, 3, and 4, ginather namin sila kagabi at nagkaroon kami ng Christmas party. Masaya. No? We have harmony with each other. Sabi sa Romans 12:18, if it is possible as far as it is deep, it depends on you. Live at peace with everyone. Dati, yung mga kapitbahay namin, wala, didmahan kami pag nagkakasalubong dyan eh. Pero dahil sila ay nakasama sa tupad, na-establish yung aming relationship, ngayon, kilala na si Tita Dora doon sa subdivision namin. Yan. Tsaka yung aming coordinator doon. Pati si Pastor. Alam na nila, si Pastor may tupad yan. Diba? Nagiging maganda, harmonious yung relationship sa bawat isa. God's peace in us compels us to extend peace to others. Ito yung hangad namin, Tita Dona, na yung mga kapitbahay namin, makita nila, kakaiba sila. Huh? We have to extend peace to others, and this is where Christmas joy becomes visible. Hindi makikita yung kagalakan sa buhay mo kung kagalit mo lahat na kapitbahay mo. Di ba? Kung nandyan sa loob ng bahay mo, hindi nga kayo magkakasundo eh. Eh ano pa kung kapitbahay mo? Dumadaan ka lang, naglalakad ka, pag nabas mo sa bahay mo, minamaritis ka na bakit? Hindi magandang relationship nyo. Pero kung magandang relationship nyo, napakasaya. We have to extend peace to others. Lalo na itong Kapaskuhan, dahil diyan lang makikita ang tunay na kagalakan at kapayapaan sa buhay ng mananampalataya. Eh kung Kristiyano ka, walang naririnig sa bahay nyo kung hindi sigawan, murahan, away dito, away doon. Anong makikita ng mga kapitbahay sa iyo? Wala. Di ba? Kaya kailangan kinukumpil, ibig sabihin tayo ay required. We are encouraged to extend peace to others para makita nila ang tunay na sinasabi ng joy and peace in Christmas. How about us? Are we the source of peace or are we causing others to experience chaos? Tayo ba ang nagiging dahilan mapagbati-bati at magkaroon ng kapayapaan sa loob ng tahanan, sa loob ng community, and even in the church? Or ikaw ang nagiging dahilan para mag-away-away dahil minamaritis mo sila? So what's the promise of Christmas to humanity? Ano ba yung pangako ng Christmas sa atin sa katauhan? Ano yung promise? The promise of Christmas peace, number 4 doon sa finding joy and peace in chaos. Sabi sa John 14:27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Ang pangako ng Lord, peace
peace I leave with you, and my peace I give you. Siya yung source, siya yung pinagmula ng kapayapaan na binigay sa atin at iniwan niya sa atin. So Jesus' peace is an eternal gift of and sustain us through trials. Ito yung regalo sa atin ng Panginoon. At ito yung magbibigay sa atin ng pag-asa at para mapagtagumpayan natin anumang pagsubok, giving us unshakable joy in whatever situation we are in. Kaya dapat ang Kristiyano, kahit may problema hindi nakikitaan na nagpapanik. No? Dahil meron siyang kapayapaan sa puso niya. Christmas peace is not a temporary holiday feelings. Ang Christmas peace na binibigay sa atin tuwing Pasko na nararamdaman natin, hindi ito kagaya ng pakiramdam. Di ba? Pumunta ka sa mall, ano mararamdaman mo? Merong wall, anong tawag doon? Like a mall-wide sale. Yung sales na yan, hindi naman yan magtatagal. Tuwing Pasko lang yan. Kukupas at mawawala yan kung nakabasa sa ating pakiramdam. But this Christmas peace na binigay sa atin ng Panginoon, it's a forever promise to those who accepted the gift given to us by God. Tayo naman tumanggap sa Panginoon, ito'y pangako niya forever. Hindi seasonal yung kapayapaan at kagalakan na meron ang siyang mananampalataya. Kung totoo nating tinanggap ang Panginoon. Ano yung conclusion natin dito? Ay, salamat. Matatapos na si Pastor. We need to embrace the joy of peace. Yakapin natin yung kagalakan ng kapayapaan. Peace comes through Jesus, who reconciles us to God, empower us to love others, and give us eternal hope. Peace comes through Jesus Christ. Dapat yung kapayapaan natin, yung kagalakan natin, hindi nagmumula sa mga bagay na meron tayo. Dahil yung mga bagay na yan, mawawala, dapat nagmumula yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, who reconciles us to God. Bigyan tayo ng power to love others and give us eternal hope. Di ba napakaganda? Yung pag-asa na binigay sa atin ng Panginoon, may peace tayo sa buhay natin. This Christmas season, choose to receive God's peace and share it with someone in need. Piliin natin. Piliin natin yung tanggapin natin ang pagkapayapaan na binigay sa atin ng Panginoon at ibahagi natin sa iba na higit na nangangailangan. Ask God to fill your heart with His peace and joy that reflects the true meaning of Christmas. Alalahanin natin na ang kapayapaan ng Pasko ay hindi lamang sa kawalan ng hidwaan. Ang kapayapaan ng Pasko, hindi mo lang mararanasan yan kung walang problema sa buhay. But even in problems, even in trials, dapat nararanasan natin ang kapayapaan. Dahil yan ay ibinigay sa atin ng Panginoon at nandito na yan sa atin. Mga kapatid, nawa itong Pasko at sa mga susunod pa na panahon, araw at panahon, patuloy natin na madama yung pag-ibig ng Diyos, madama natin ang tunay na kagalakan at kapayapaan at ating ibahagi yan sa iba. Para sila rin ay magkaroon ng tunay na pag-asa. Pero kung tayo nawawala ng pag-asa, at baka maibahagi natin yung walang pag-asa rin. Dapat ipakita natin sa kanila, kakaiba tayo, unique tayo, na kahit may problema, hindi natin alam anong darating sa 2026, pero meron tayong kapayapaan. No? Dahil nga, maaari hindi na maraming uncertainties sa buhay natin. But what is important is you know who holds your future.
Kung kilala mo siya, wala tayong dapat ipangamba. Ano yung discussions, questions natin para sa mga small group natin? Una, ano mga natutunan? Tama ba yung mga spelling ko dyan? Ano ang mga natutunan mo sa mensahe ngayon patungkol sa kapayapaan ng Pasko? Number 1, the group leader. Pangalawa, paano magkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan? Totoo naman yan eh. Real talk. May problema ka, paano magkakaroon ng kapayapaan? Pag-usapan niya. And sa pangatlo, sa paanong paraan mo maibabahagi sa iba yung kapayapaan ng Pasko? Okay? So, the group leader, yan ang ating discussion questions for this week. I hope and pray na tayo mayroong natutunan ngayong umaga at uuwi tayo sa ating mga tahanan, sa ating pamilya na may kagalakan at kapayapaan sa puso natin. At alam nyo yung kagalakan at kapayapaan, yan ay parang trangkaso. Ba't parang trangkaso, Pastor? Nakakahawa. Di ba? Dapat mahawaan natin sila. Huwag yung trangkaso ihawa natin sa kanila. No? Kung hindi yung kagalakan at kapayapaan sa puso. Para yung buong pamilya natin masaya itong Pasko. Kahit kunting handa lang, no? Masaya tayo. Okay? I hope and pray this coming Sunday, this PCA family will enjoy at tayo lahat maging masaya sila. Presensya ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ha? Ang ating Christmas party po, mga 2 o'clock, no? 3:30? 3:30 yung program, pero maghahakot pa tayo doon. Kaya kailangan namin kayo, after the service, tayo po tulong-tulong, maghahakot tayo doon. Okay? So let's pray. Lord God, salamat po sa umagang ito. Salamat sa mensahe. Salamat, Panginoon, sa kagalakan at kapayapaan na ibinigay niyo sa amin. Na even in the midst of chaos, Panginoon, kung paano ka isinilang doon sa samsaman dahil wala nang lugar para sa iyo. Kayo, Panginoon, ang nagiging dahilan kung bakit meron kami ngayong kapayapaan at kagalakan, Panginoon, dahil kayo ang source nito. Thank you, Father God, sa lahat na biyaya na binigay niyo sa amin. Pagpalain niyo po kami. Alat kami nindalangin sa pangalan naman ng anak na si Jesus. Amen.